Wow! Ang cute. Ang cute. Ito na po ang ating vintage milk can. Pupunasan ko po siya gamit ang wet wipes para maalis ang alikabok at bakas ng mga kamay. Hello po, ito po si Roda ng Roda's DIY Design. I hope mag-enjoy po kayo sa video ko ngayon. Bago ko siya i-transformative ko muna ang handle niya para hindi madikitan ng pintura. Ngayon naman, bago ko siya pinturahan, gumamit muna ako ng Mod Podge para siguraduhin dumikit ang pintura ng aking gagamitin. Dahil wala po akong peach color paint, nagmix ako ng white, red, and yellow paint na naging peach ang kulay niya na siyang gagamitin ko sa milk can. Madali na lang pong i-apply ang paint dahil secure na po siya ng Mod Podge. Pero wag po kayo mag-alala dahil mag-a-apply pa rin ako ng second coat para hindi manipis ang kulay ng paint. Nag-search ako sa Google ng vintage flower na bagay sa vintage milk can na gagamitin natin ngayon. Para magkaroon siya ng distress look, susunugin ko ang gilid ng papel para maging luma ang itsura ng printed material na picture. Mas maganda talaga pag lighter lang ang ginagamit kaysa kandila dahil makokontrol mo agad ang apoy at maganda din ang pagka-curve shape pag sinunog ng ganito. Gagamit ulit ako ng Mod Podge para secure ang ating picture. Sa pagdidikit naman, di kailangan ng mabilisan, kailangan dahan-dahan para maiwasan ang wrinkles ng papel at i-rub lang ng dahan-dahan para hindi mapunit dahil basa pa siya sa Mod Podge. Pagkatapos idikit ng maayos ang papel, lagyan ng konti ang picture ng Mod Podge para secure ang kulay at hindi siya mangupas kahit gaano pa ito katagal. Ayan.
Yan ang ating vintage milk can na na-thrifted ko sa Korean surplus. Next, ito namang dalawang lata ng Spam na tinabi ko at hindi ko na tinapon. Nalinisan ko na din at nawala ng pagka-oily sa paligid niya. Naisip ko na gawing lalagyan ng spices sa kusina ko. Okay, same process din. Naglagay ulit ako ng Mod Podge bago ko siya pinturahan. Kung meron kayo mga lata na tulad nito, try nyo gumawa ng tulad ng ginagawa ko. Hindi lang kayo makakatipid, mag-e-enjoy din kayo sa pinagpaguran ninyo. Dito naman sa dalawang lata na ito, gumamit din ako ng mixed color na naging beige ang kulay na bagay dito sa dalawang lata. Gumamit naman ako ng acrylic burn amber paint para sa takip ng lata para maging kahoy ang look ng mga takip. Nag-search ulit ako sa Google ng magandang picture para vintage din ang look ng mga tin can. Napili ko ang printable vintage spices label na ito. Susunugin ko ulit ang bawat gilid ng pictures para magkaroon ulit ng age look.
Sa pagdikit naman ng mga picture sa lata, kailangan kong diinan ng konti dahil meron pong curve line ang mga lata. Same process din po, kailangan po nating lagyan ng Mod Podge ang printable picture natin na para secure po yung kulay niya at hindi po mangupas habang tumatagal. Ito na po ang vintage spices can na napakadaling gawin. Kung meron po kayong comment, feel free po kayong mag-comment at pa-like na rin po and share ang video. Salamat po!